The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to Mary, the angel said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But Mary was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David, his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month of her who was called barren. For nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat ng deboto ng Our Lady of the Rosary of Lanabal. Napakaraming maaaring pagnilayan mula sa Ebanghelyong ating napakinggan at sa kapistahan na pinagdiriwang natin sa araw na ito, the Feast of the Holy Rosary. For instance, we can reflect on the beauty of the good news, yung magandang balita that the angel announced to Mary. Bakit napakahalaga nung magandang balita na yon, lalong-lalo na sa kasalukuyang panahon, sapagkat in these very uncertain and challenging times, often the news that we hear are bleak and tragic. Kaya nga naman, we have heard of many friends who would not open their Facebook account sapagkat sabi nila, tuwi na lang nagbubukas ng Facebook kung hindi kandila ang kanilang nakikita sa umaga ay urns ng mga crinimate na kanilang mga kaibigan.
Some even vowed not to read the news or listen to the news in the radio or watch the broadcast of the news sa kadahilan ng ang gulo-gulo na nang nangyayari sa ating lipunan. They would like to shut off and would rather not hear this bad news around. Kaya nga, di ba, we are all longing, hungry, and thirsty sa isang mabuti at magandang balita. Ito yung good news that will assure us na kung anuman yung pinagdadaanan natin sa mga panahon na ito, ay malalampasan natin. Kung gaano man kadilim ang nasusuungan natin sa mga pagkakataong ito, may liwanag din sa dulo. At ito rin yung good news na sa mga napakabigat ang pinapasan, meron ding tutulong at mapapagaan kung ano man yung pinapasan. Sa mga panahong ito, napakahalaga na makarinig ng mabuting balita. Yung mabuting balita na hindi ka ginugoyo, yung mabuting balita na totoo, yung balita na Pexman, cross my heart, hope to die, and actually died fulfilling that good news. Isa pa, we can also reflect on Mary's openness dito sa magandang balita. Openness to this good news. Even to an event na hindi niya gaanong nauunawaan sa mga pagkakataong yun. Mary's openness to what the angel announced ay napakahalaga sapagkat it led her to say her fiat. Yung sabihin niya sa dulo ng binasa nating ebanghelyo, let it be done to me according to thy word. Mangyari nawa ang iyong sinabi. And it all started with an openness, the willingness to see the possibilities na yung sinabi ng anghel ay magkakatotoo. Paano kaya kung sa simula pa lang ng pananalita ng anghel ang sasabihin ni Maria ay, di ako naniniwala dyan. Imposible yan. Sarado na kaagad. At the very start, it was Mary's openness that led her to say her fiat. Mangyari nawa. At hindi ko gaanong nauunawaan. Magandang balita, mangyari nawa kung ano ang iyong sinabi. Alam niyo mga kapatid, kahit nasa ibang aspeto ng ating buhay, kahit nasa pang-araw-araw na buhay natin, ang pagiging bukas sa posibilidad ay napakahalaga. Diba? At ang pagiging sarado ay nakakatakot. Ang pagiging bukas, nakakakita ka agad ng pwede, ng posible. Yung pagiging sarado, sa simula pa lang, tapos na ang kwento. For those who are married here, paano nga kayo dumating sa desisyon na yung asawa mo ngayon ay yung the one? How did you arrive at that kind of certainty? Diba? Nagsimula sa pagkakita ng posible. Pwede. Kinilatis, pinakinggan, pinakiramdaman, totoo ba to? Of just putting the best foot forward. And then eventually, hopefully you realize, pwede. Posible. Ano ba? Naging totoo ba yung posibilidad na yun o nagsisisi na kayo? Kahit naman ho sa amin, yung mga nakaputi na yan, nagsimula rin naman sa posibilidad eh. We were always reminded that we were accepted into the Dominican order not because we are excellent, we are the best, we are perfect, far from it. Anong nakita?
Posibilidad. Pwede. Maloko, pero pwede pang itama. Medyo rough pa sa edges, pero po pwede pang kinisin. Posible. Kaya wala ko kami may pagmamalaki sapagkat yung unang nakita sa amin ay posibilidad. Pwede. Sa mga talakayan natin, sa mga usap-usapan, ang hirap kaya makipag-usap sa mga taong sarado na kaagad yung pag-iisip. Ni hindi ka makapagtanong, ni hindi ka makapag-offer ng iyong opinion, ni hindi ka makapagbakasakali, ni hindi mo maibulalas ang punto de vista mo, sapagkat sa simula pa lang, sarado na. Mali ka. Makinig ka lang. Kaya nakakatakot kapag kasarado ka agad yung isip. Dear friends, kahit na nga minsan, madalas tayo makarinig ng mga Katoliko na nagsasabi na, ay nako Father, kami magmula noon, Katoliko sarado. On the one hand, we appreciate, we are happy, and even proud of your commitment, of your loyalty. Pero sa isang banda, sa sarili ko lang, pinagdadasal ko na baka naman pwedeng buksan paminsan-minsan kasi baka lang nalilimitahan natin yung kakayahan ng Diyos ng mga posibilidad sa ating buhay. Nakakatakot kapag saradong-sarado. Makitid ang pag-iisip. Si Maria, nakita kaagad niya ng posible. Pwede mangyari. Very human, di ba? At the very start, sometimes we are not convinced with people around us. Kaya nga pinakikinggan Kaya nga kinikilatis. Kaya nga sinasamahan. Kaya nakikilala natin, eventually, pwede. Nung sinabi ni Maria, ang makatagang mangyari nawa ang iyong sinabi sa akin, Mary's openness to this possibility ay patunay hindi lamang ng kanyang pananalig. It grew yung kanyang pananalig habang nakikipag-usap sa anghel. Pero nagsimula sa pwede, nagsimula sa posible. Hanggang dumating doon sa punto na sinabi niya, mangyari nawa kung ano ang iyong sinabi. Proseso yun. Proseso na nagsimula sa pagbibigay ng kahalagaan doon sa sinabi ng anghel. At proseso na nagsimula sa paniniwala na sa Diyos walang imposible. Posible lahat. Ganda, no? Nakahanap tayo ng mabuting balita sa mga panahon na ito. Pero ang tanong, paano ba natin tinatanggap ito? Are we really convinced na posible ito? Yan ang maganda. Sa ating kasalukuyang panahon, sa kalagitnaan ng pandemyang pinagdadaanan at sa gitna ng napakagulong kalagayan ng lipunan, it is important for us to have a disposition of openness. An openness to the possibility that things will be better. Ba? Bakit kayo andi dito ngayon sa loob ng simbahan? Bakit patuloy pa rin yung panata? Kasi deep in your heart, posible. Deep in your heart, there is a certainty that nothing is impossible with God. That our God is a faithful God. Kasi kung hindi, wala kayo rito. Wala tayo rito. Posible ang grasya ng Diyos. My dear friends, indeed, there is a good news. At katulad ni Maria, yung kanyang fiat, ang atin ding panalangin ay sana masambit natin with certainty yung mga katagang, let it be done to me according to thy word. Posible ba? Posible.